murag mga buta, bulag ug bungol kay dako ang kulay Oh, silog. labi na kung mahibaw-an na sindikato. Sila ay nagtanong. Kung sindikato, conspiracy, kana sila tanan, apil diha. Mm. No, no. Follow-up question, Congressman Carlo. Isip usa ka abogado. Unsa po nang imo ikatambag sa mga travelers, no? Kung pananglitan makita ng ilang bag nandun ay sulod nga bala diha sa airport. Well, una sa tanan, kinihanlan magtawag yun kag abogado. Mhm. No? Mao nang ginabuhat sa uban kay wise na gani ang pasahero nahibalo na sila unsay kinahanglan buhaton. Nay usa ka pasahero gani katong nakit-an na kuno sa X-ray na nay bala ang iyang ang sulod sa iyang bag. Ingon dahil siya, tawagin natin ang NBI. Pag sulti, tawagin natin ng NBI. Ang sulti, ay, wala naman di ay, wala na yung bala. So, hadlock di ay sa NBI. Pero ang akong ikatambag ana is, una sa tanan, kung pananitan, isulod sa X-ray, yun niya, kabalugid ka, walay bala, wala kay dalang bala. Unya, mingon to mga opisyalis na, nay bala. Abrihan na to ang bag. Pag moingon na gani na siya, abrihan ng bag, ayaw gyud kag sugot nga abrihan ang bag nimo hantod wala kay abogado. So ang pinakauna gyud nimo na kinahanglan buhaton is manawag ka og abogado. Ayaw gyud kag sugot nga abrihan ang imong bag without an attorney nga walay abogado. Dapat mosugot lang kag abrihan ang imong bag in the presence of an attorney, kanang abogado nimo. Okay? Ikaduha, pag inigabot sa imong abogado, ayaw ka og sugot nga ikaw ang moabri sa bag. No? Ayaw og sugot nga ikaw ang moabri, unya ikaw ang mangita og ikaw pa'y pangitaan, ikaw pa'y mangita og bala dito sa sulod sa imong bag. Kay dili nato gusto nga ang fingerprints nimo maadto dito sa bala. Ay lisod kay na. So kinihanlan ang moabri sa imong bag, ang mupangitaan ng bala unsa ba diha is ang opisyalis, ang moy mangita, dili ikaw. Kay basin ang fingerprints nimo maadto dito sa bala. Ikatulo, kinihanlan gyud na you have the right to remain silent. Kay dili na to gusto na kanang statement nimo basig ituwis pa na. Ituwis pa na. Gamiton pa na nila against sa imuha. Karon, ang kanunay na ginaingon nilang biktima diha ang mga tao or mga pasahero na murag walay access sa abogado. So, unsaon na ninyo kung wala kay abogado? That's why nagpasalamat ko na ang head sa Public Attorney's Office, si Attorney Acosta, niingon na kung naay problema, ikaw nahimo kang biktima sa laglag bala, open kayo ang Public Attorney's Office nga mo assist kanimo. So kung alanganin ka tungod kay wala kay abogado, wala kay access sa abogado, diretso ka sa PAW, ang Public Attorney's Office. Kay si Attorney Acosta na head sa PAW sa Tibok Nasod, ni offer gyud siya sa iyang services. Gani bag-o lang lamang nato nabalitaan na tungod sa tabang sa Public Attorney's Office dunay unom ka mga biktima sa laglag bala ang na pawalang sala tungod kay hinay ang ebidensya. Kana care of sa pagpaningkamot sa Public Attorney's Office nato. Congressman Carlo Grales, matud sa mantalaan nga imong gihangyo ang Department of Justice nga maghimog usa ka special nga investigasyon nga may kalabutan lagi ning laglag bala cases. Paligdas detalye, Congressman Carlo. Yes, because tungod sa kining gawas lagi na balita na usa ka racket ni usa ka sindikato kining laglag bala, importante kaayo na abrihan og balik sa DOJ ang mga kaso sa tanimbala ug laglag bala o kini mga kaso na unlawful possession of ammunition nagipang file na diha sa Department of Justice. Kung sa ato pa, kung kabalo ang DOJ, ma-classify man na nila, ma-inventory man na nila, kung kabalo sila na kini gikan sa naiya, dapat studyohan na nila og balik.
mao nang akong panawagan. So i-review ang tanang mga cases, i-inventaryo ang tanang mga cases ng unlawful possession of ammunition na gikan sa naiya nga nahitabo, then pag-aralan ulit ninyo yan. Kay basin katong mga gipangpailan nila og kaso, mga biktima lamang kana sa laglag bala. No? And again, as I mentioned, just today, ang Public Attorney's Office napawalang sala nila ang unom ka mga biktima sa laglag bala, tanim bala diya sa naiya. So kini mga kaso na file na sa DOJ, gi-review, gi-objectkan sa Public Attorney's Office sa DOJ, nakita gyud na kulang kayang ebidensya, mao nang na-dismiss ang kaso. So ang panawagan nako sa DOJ, inventaryo ninyo ang tanang mga naiya related na unlawful possession of ammunition, abrihan ang kaso, review ninyo ang kaso, kay basin kadaghanan diha sa ilaha kun dili tanan mga biktima na sa tanim and laglag bala. Kumbisido ka ba, Congressman Carlo Grales, nga usa ka sindikato ang adugay nang nagpadagan o nagpaluyo ning modus sa laglag bala? Yes, sindikato kay na siya. Kay bisan pa ang NBI, no? Ang NBI na mismo ang nagasulti na usa ka sindikato kini, usa ka racket kini. So sa ato pang NBI, naagid na sila yung mga witnesses nila, naa sila yung mga affidavits, naa sila yung mga ebidensya nga magpamatuod na kini usa ka dakong racket ug sindikato kini. The mere fact na dunay unom na napawalang sala na nakita ninyo tong unom. Diha sa unom ang 5 mga babae na murag wala gyud sa profile ba nga magdala og pusil, magdala og bala, dili man mga warfare kini. Ang usa dito usa ka lalaki nga idara na gyud perting hilak sa lalaki. Kay pasalamat lagi kay na-dismiss ang iyang kaso. So, unom pa lamang to. Basig na apay daghan diha nga ma-dismiss sa ang kaso tungod kay makita man nimo ang ebidensya. Naiusa gani dito si Aling Gloria tingali to na ang gisubmit na ang nakabutang na complaint mauni ang kalibre sa bala na gidala, ang sa ebidensya lahi. So, dismiss po ng kaso sa piskal. So, ana ba? Kita gid nimo ang pattern. No? And then, naay mga porters na nagsulti, naay mga ubang mga witnesses na nagsulti. Kitang tanan, ang taong bayan, kumbinsido na dunay sindikato. Ang dili lamang kumbinsido, ang taga-naiya. Sila lang. Ang management. Ang management. Hantod karon in denial lang gihapon sila. Okay. Legally speaking, Congressman and Attorney Carlo Nograles, posible bang kumpiskahon na lang kining mga makitang bala diya sulod sa mga bagahe sa travelers unya tugutan na lang ni sila mga makabiyahe nga dili sila ma-filean og kaso? Dili. Actually, under the law, kung nagdala og bala, no? Unlawful possession of ammunition, dapat kasuhan nimo diretso. Dili pwede kay ang ninggawas karon is witness, no? Ang eyewitness account o mga biktima sa tanimbala. Ang sulti nila di pag abot dito sa naiya, pag sulod sa x-ray na kuno na nakita ang bala, ana unya sa mani ana niya sige lang si istorya na lang ka sa supervisor or whatever niya supervisor mo duol sa mani ana Ariglo. tapos ariglo hatag og 2,000, 3,000, 5,000 unsa ba ariglo pag hatag sa kwarta sige pirma na lang ka diri. Ang nakabutang didto is anting-anting, amulet, talisman, unsa ba diha anting-anting. So pirma ka, lusot ka. Kay nakabayad na ka pero tungod kay nay nakitang bala, ibutang na lang dito na amulet, anting-anting. Bawal mo na. Dili man na pwede. Dili man na pwede. Bisan pa man anting-anting ka na, bisan pa man amulet ka na, Kung live ang kung live bullet na kay dala, wala kay lisensya magdala og bala, dapat diretso file ang kag kaso. Ngano na may ingon ana? Bawal man na appeal na siya sa racket.
apil na siya sa racket kay nadakpan na nimo na naa. Siyempre, kung dakpan na, wala na tayong mahimo. Diretso ka sa presinto. So, unsaon yung pag-collect sa kwarta? Unsaon yung pag-extort niya na? So, dapat na ipalusot. So, ang palusot nila, ginasulti nila karon o sige, palusuton ka na ko, pero pirma lang diri kay butang nato na igamit lang nimo ni tungod kay abin pang anting-anting nimo. Bawal man na. Pero apil na sa formula sa racket nila nga extortion. Mao na siya. Pero kana bawal gyud na siya. So karon ang sabi ginasulti nila karon ay ang kadaghanan sa among madakpan diha kay tungod kay anting-anting. Usa ka news report nag-ingon, gikan January up to August, ang nadakpan na daw nila is 3,325 Bullets. bullets. 3,325 bullets. Pangira na. Oh. Pero, ang nakasuhan lang daw sa 3,325, 50. So, sa ato pa, unsay nito ba sa 3,200? Lusutanan? Silang 3,200, nagbala kay anting-anting? Lusot sila kay anting-anting? Kadaghan ba sa mga nagtuog anting-anting diri sa atong nasod? So sa ato pa 3,200 plus ibayad o kwarta. 2,000 ba na? 1,000 ba na? 500 ba na? 5,000 ba na? Ana ang kita nila. Anyway, mga kaigsunan na medyo ato ni siyang humanon, no? Ang atong pangutana ng Congressman Carlo Nograles labigit sa laglagbala issue pan mag-break sa to second doon gayon. Ay lang maghawa kay mabalik na ta. Kalambuan, dalat na. Ako day si Lisel Torres, 23 years old, taga Maa. Ato ko diri kay nangita ko trabaho isip cashier. Alas 9 ko nato sa buntag, nagdala ko sa ubang dokumento sa mga saboy dita. Kay gusto ko makatrabaho katabang sa kong pamilya. Daghang salamat sa job fair diri sa NCCC nga gidala ni Congressman Carlo Nograles. Tungod diyan na katrabaho nako sa Steelwork Solution as promo merchandiser. Ako si Lisel Torres, karon Nanay Kay. Ako si Rio Roxanne Grande, nagpuyo sa Maa, Davao City. Na-hired ko as accounting staff sa Steelworks. Akong giandam para nining job fair kaya nga ako ang resume o samtang nag-aapupod ko nga madawat ko. Nagpasalamat ko kay Congressman Carlo Nograles tungod sa jobs fair nga iyahang giandam diri sa NCCC Mall. Nadawat ko as accounting staff sa Steelworks. Ako si Rio Roxanne Grande o karon na anak ko'y Kay. Congratulations! 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 Outstanding! Outstanding! Filipino Atiber! In public service. Congressman Carlo Nograles. Kalambuan, dalat na. Mga kaigsunan, balik na sa programa ang Kalambuan Dalatanan. Una nato isgutan kining Public Employment Service Office. Ato sang tuldukan katong issue sa laglagbala mga kaigsunan, no? Last question, Congressman Carlo Nograles. Pananglitan og dili gyud aksyonan sa Malacañang, no, ang maong issue. Doon na ba'y mahimo ang Kongreso para masolusyonan ang maong problema, Congressman? Walang sa akong naibawaan, magpatawag na og investigation ang Kongreso. Dili lamang ang House of Representatives, kundi ang Senado. Magpatawag og investigation. So, appeal na sa among oversight functions. And syempre, appeal sa oversight functions sa paghatag og recommendation kung sa kinahanglan buhaton, no?
asa nagkulang, kinsa ang nagkulang, and of course naapod tong pamaagi na magpasar og balaod nun nga i-exempt lagi, no? I think it's Congresswoman Leni Robredo ang nag-file sa House ug si Senator Bam Aquino ang nag-file sa Senate na i-exempt ang mga Pilipino from Republic Act 10591. I-exempt sila from prosecution kung isa lang or duha ka bala ang ilang ginadala or ang dala nila. So ang ako lang ana is murag kita lang man nganong kita man ang nag-adjust. Imbis na ang pinakasimpleng solusyon diha is mag-revamp ta sa naiya, kita pa hinuna nag-adjust na kinihanlan pa ta maghimo og balaod para mag-exempt. And then kung i-exempt na to, dili man tanan tao nagaadtog na iya. So just for a few maghimo tag balaod na i-exempt ang tanang Pilipino na magdala og bala. So sa ato pa, kung ang matag usa ka Pilipino magdala og usa ka bala, then we will have 80 million Filipinos with one bullet each. Natay 80 million bullets going around the whole Philippines. I don't know. It might also be a security problem kung i-exempt nato ang pagdala og ammunition. But malagi na ako diha is ang problema is Honrado, ang problema is the NAIA officials, ang problema is ang OTS, ang problema nato ang ABSECOM. So imbis na kitay mag-adjust para nila i-revamp nimo ang tanan. Ana na lang. Good news as of the Congressman Carlo Grales. Dunay maayong balita gikan sa House Committee on Labor kundi ikaw ang chairman, may karabutan ni sa pagpirma sa presidente para may hingpit gani nga balaod ang amended PISO Act of 1999. Palihog daw sa detalye, Congressman Carlo Grales, sa gingong good news. Yes, actually, nagpasalamat mi kay President Pinoy Aquino sa iyang pagpirma sa Republic Act 10691. Mao kini ang balaod na nagpalig-on sa atong public employment service offices nationwide. Dili lamang sa Davao City, kundi sa Tibok Nasod. Ang tanang mga peso offices, ipalig-on nato pinaagi aning maong balaod. Na bago lamang gipirmahan tong October 26 sa pagsaulog sa 15th Peso Congress diha sa PICC Convention Hall. So dito sa maong okasyon, gipirmahan ni Presidente kining maong balaod na gipasar namo pinaagi sa Committee on Labor and Employment sa House of Representatives ug sa Senado. So nagpasalamat mi tungod ini. So ang unod aning maong balaod is pinaagi ani ma-institutionalize na ang mga peso offices down to all nationwide, all of the local government offices or local government units, no? So sa laktod na pagkasulti, pinaagi aning maong balaod, mandated na ang tanang local government units down to the municipal level nga magtukod, magbuhat, mag-organize na og peso office sa nagkadaiyang lokalidad. And mag-appoint og peso officer and peso personnel down to the municipal level hantod sa 5th class municipality. No? Kay laliman ka ana gikan sa 1999, no? After 15 years nga ng peso law, hantod after 15 years dili pa tanang mga lokalidad adunay peso office, no? Kay ang kanunay nilang excuse, walay budget, walay kwarta, dili nila priority. How can you say dili priority ang peso? Nga ang peso office, siya ang naghahatag sa job facilitation, employment facilitation, emergency employment, livelihood facilitation, career guidance and training,
siya ang nagahatag ana. Pero hantod karon after 15 years naa lang gihapoy mga lokalidad, mga munisipyo na walay peso office. But with this law karon dili na excuse kinahanglan ang tanang mga lokalidad aduna nay peso office ug peso officer. Mismo si Presidente Noynoy Aquino mingon nga dako ang natabang sa piso program sa pag-us-us sa kawadon sa trabaho sa nasod, Congressman Carlo Nograles. Doon na ka ba'y statistics sa gingong development, Congressman? Well, tagaan lang taka og sample no sa 2014 last year no. Ang nag-apply or nangita og trabaho o nagpatabang sa mga peso offices is nationwide no sa tanang mga peso offices ikabat og 1.970 million no 1.970 million Filipinos ang nangadto og peso office nagpatabang og makapangita og trabaho. Gikan sa 1.970 million Filipinos na nagpatabang sa peso, 1.643 million ang natagaan og trabaho sa mga peso offices. So sa ato pa ang success rate niya is 83%. So sa 83% success rate, and we're only talking here about 1,925 peso offices nationwide. Diha sa 1,925 ka mga peso offices, 1,500 plus dito ang nasa mga LGU. No? So, what more, unsa pa kadaghang mga Pilipino ang matabangan nato kung ang tanang mga LGU down to the municipal level dunay kaugalingon nilang peso office ug peso officer. So, mas daghan pa hinuong mga Pilipino ang matabangan sa peso office kung ang tanang munisipyo, ang tanang probinsya, ang tanang syudad adunay peso office ug peso officer. Dinhi sa unang distrito sa atong syudad, Congressman Carlo, dinhi mismo sa atong syudad, maingon ba nimo nga dako po ang nahimong impact sa peso dinhi dapita sa atong Yes, lungsod? actually ang peso office sa Davao City is best peso office. 3 years in a row. Wow. Back to back nahimong best peso office ang Davao City. So sa ato pa tungod kay back to back na sulod na ta sa Hall of Fame award. No? And dinhi sa Region 11 gawa sa peso office ng Davao City ang Hall of Fame award bag-o lamang this year nahimong Hall of Fame award sad ang Tagum City. Back to back sad na siya. Okay. So kining mga peso office nato maita diri sa Davao City kay performing wapo kaayong performance na masaligan sa ato pa. So ang ato mga taga Davao kung nangitag trabaho adto lang sila sa peso office nya ma-job matching dayon sila. Ma-job facilitation dayon sila sa peso office nato sa Davao City. And kini nga mga job fair. Kini nga mga job fair in coordination kini sa ato mga peso office. Kaya dili man mi makahimo og job fair kung walay coordination sa atong peso office. So swerte ta diri sa Davao City, swerte ang mga taga Tagum City, swerte ang ubang mga peso offices, ang mga areas na dunay peso office kay naa sila'y peso na nagatabang sa job matching, employment facilitation, job facilitation, career guidance, etc. etc. Pero imaginon nimo katong mga wala. Wa gyud sila maduulan. Wala sila maduulan. Ang mga syudad, ang mga munisipyo na walay peso office, kung asa mo adto ang ilang mga constituents, kung mangita silang trabaho, kung wala sila'y peso office o peso officer na maadtuan nila. So, ingon anak, importante ang peso office. Okay. Tama ba ang among pagsabot, Congressman, nga dinhi sa atong bag-ong peso, mas nidako ang job security sa mga empleyado? Ang empleyado sa peso office, yes. Kay ang setup man good before is ang mga peso officers nato walay permanent plantilla position. Diba? Okay. So mga peso officers nato, ang mga peso personnel walay plantilla position. Kadaghanan diha sa ilaha ad hoc
or co-terminus Terminus. sa governor or co-terminus sa mayor. So sa ato pa, mapulihan og bagong mayor, makambyuhan og bagong governor, mawala sad og mawad-an sad og trabaho katong mga peso officers and staff. Pulihan na pod og bago. Bago. But Disturbo na po. Disturbo na sad, as back to learning curve na sad. Dili na pod kabalo ang ipuli niya mo kuan pa training pa siya, etc. etc. But with this new law, kining bago lamang na pirma ni Presidente Aquino, nakabutang yun dito na mag-create og permanent plantilla position. So, apart from creating a peso office, kinihanlan butangan yun na nimo og permanent plantilla position. Ang peso officer and ang mga peso staff. Kay para, bisan pa man magkambyo ka gobyerno, magkambyo ka governor or mayor, magpabili lang gihapon ang peso officer sila nimo. maapektuhan. Dili sila maapektuhan. So, continuous ang learning, continuous ang training, continuous ang capability sa peso officer para mahimo siyang mas knowledgeable. So, permanente siya dito, may security of tenure siya dito para mas may ability and capability ang peso officer nimo ug ang peso office makatabang gayud sa mga nangitag trabaho. So, nasikutang balaod, gikinang lagyod, probinsya, munisipyo, mga syudad, na nagyoy Public Employment Service Office. So, ang pangutaan na sab nato ni Congressman Carlo Nograles, asa man kuhaon ang pundo para gyud nga mapatuman ang gingong mando, Congressman Carlo. Gikan sa kwarta ug pondo sa LGU. No? So, in practice, ginabuhat naman ni nila. But with this new law na gipirma ni President Aquino, naanay basihanan ang mga local government units na pwede na nilang kuwaon gikan sa ilang ira. Kaysa una, katong wala pa ni siya, galanganin pa itong mga LGU or nag-iingon pa sila, wala ni budget, saktong budget para